Please, don't do that. Baka pagtulog ko, pagpikit ko, nakikita ko yung mukha mo. Ayoko nang ganon. Gusto ko pagpikit ko, hindi ko nakikita yung mukha mo. Amen? Kung makita ko man yung mukha mo sa panalanginan ko, that's good for me. Why? It's because God is reminding me about you. Tama ba? Na ipanalangin ka. Pero kung makikita ko yung mukha mo right after your death, no? Pagpikit ko na, I hate that. Amen? Amen? Baka bangungutin pa ako. Di ba mas masarap na magkakasama tayo habang buhay? Di ba? And for me, it is, para sa akin, isang karangalan na ipagmalaki ko sa madla sa iyong naiwanang pamilya kung darating man ang araw na yon. Tama ba? Na ipagmalaki kita sa harapan ng mga taong ito. Why? Dahil nakasama kita sa pakikipagbalikat sa ipinapagawa ng Diyos. Ako pa mismo ang mangunguna at hindi ako magpapapigil kahit kanino man sa kamag-anak mo para gawin yan para sa iyo at sa Diyos. Why? It's because dapat kang parangalan dahil alam ko na ang Diyos ay pinarangalan mo sa pamamagitan ng iyong buhay. Kaysa lalapit ka sa akin, Pastor, ipag-pray mo raw po. Bakit? Mamamatay na po kasi. Alam niyo yun? Walang masama na ipag-pray ang isang tao na malapit na mamatay. Pero gusto ko sana na maintindihan niyo ang nasa puso ko. Ano yun? Kung hahantong ka man sa araw na yon, alam ko hahantong tayo pare-pareho sa bagay na yon. Tama ba? Siguraduhin mo na ang buhay mo ay ipinagamit mo sa Diyos. Para merong kabuluhan ang buhay ng bawat isa. Tama? Anong gusto mong alalahanin sa iyo ng tao? Yung paglilingkod mo sa Diyos? O yung pagpapasaway mo sa Diyos? Diba? Maaring ang ilan sa inyo ngayon nyo lang narinig yun. Nagpapasaway pala ako sa Diyos? What do you think? Kung nagpapasaway ka, then magbago ka. Ngayon. Amen? Tama ba? Tama ba? Oh. So look at here. Where are we now? Verse 27, 28, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata. Tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. See? Tama ba? Malinaw? Malinaw sa ating lahat? Anong sabi dito? Yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Anak ka ba ng Diyos? Hindi po, anak po ako ng tatay ko. Okay, kalimutan mo yon. Sabi ko, anak ng Diyos. Sino yung anak ng Diyos? Let me see your hand. Okay, alam ko na anak tayo ng tatay natin, ng nanay natin, but one thing, ikaw at ako ay anak din ng Diyos. Amen? Okay, let me see your hand. Sino ang anak ng Diyos dito? Put it down. Okay. Gusto niyo ba na himay-himayin ko sa inyo itong tanong ko? Tama po ba? Ulitin ko nga, last question. Sino ang anak ng Diyos? Itaas ang kamay. Come on, huwag kayo mahiya. Be proud. Ika nga. Diba? Now put it down. Are you ready? Sabi rito, no? In verse 29, yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na siya
ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at ng kamay ng tao. So, alam niyo ba kung ano ang sinasabi rito? In verse 29? Alam niyo ba ang sinasabi rito? In verse 29? Sa madaling salita, ang Diyos, no, ay hindi gawa sa anumang larawan na gawa ng tao, na hinubog ng tao. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba yon? Papayag ka ba na sasabi mo, iyan ang aking Diyos, and yet hindi yan gumagalaw, ikaw buhay na buhay? Papayag ka? Nung binata pa ako, doon sa lugar namin, nagkaroon ng sunog. Habang nasusunog yung bahay ng kapitbahay namin, nakikita ko na mga kapitbahay ko, nagpipray ako. Why? Kasi dikit-dikit yung bahay namin. Talaga nandun ako sa veranda namin, nagde-declare ako. Hindi pa ako pastor noong time na yon. Nagpa-prophesy ako in Jesus' name. Ikaw na apoy, no mawawala ka sa pangalan ni Jesus. Yung mga kapitbahay ko nakatingin sa akin, dalawa yung tinitignan nila, sunog, at the same time ako. Sunog at ako. Sunog at ako. Tinitignan nila. Pero sila, nakita ko sila, no, sa sobrang pagmamadali nila, yung ilan sa kanila, naghakot ng gamit, diba? Sunog eh. Sunog! Sunog! Siyempre, alam mo na. No? Yung kapitbahay ko na asawang lalaki, dala-dala TV. Yung asawa niya, kasunod niya, dala-dala rep. No? So, mas malakas yung babae, no? Diba? At yung anak, doon sa dulo, dala-dala yung mga ribulto. No? Pero sila, natataranta sila. Alam mo, realidad yun eh. At realisasyon yun sa akin. Sabi ko, kung talaga ang Diyos na sinasamba ng mga taong ito ay buhay, di ba sana yung Diyos na sinasabi nilang buhay at totoo, na kanilang niluluhuran, ito yung magliligtas sa kanila? Correct me if I'm wrong. Kaso bit-bit ang anak, Mama, anong gagawin ko rito? Ang bigat eh. Sige anak, sumunod ka sa... Mama, ang bigat, malalaglag na. Baka mabasag. Anak, kayanin mo. Diyos yan, Diyos yan. Can you imagine that? Kayo mismo natatawa eh. But to be honest with you, ito yung realidad. The reason kung bakit ito pinapakita sa inyo ngayon, hindi para pagtawanan, kundi para matawa ka sa sarili mo. Matawa ka sa sarili mo na matagal mo nang niloko ang sarili mo. Tama ba? Saan? Doon sa isang bagay na hindi mo naman dapat ginawa. Dahil ang sinasabi ng salita ng Diyos, yamang tayo'y mga anak ng Diyos. Ang lakas pa natin magsabi, yes, anak ako ng Diyos. Oo nga, no? Pansin ko nga yung pagiging anak mo. Why? Kasi can you imagine, ikaw lang yung bukod tanging anak na bit mo yung tatay mo at yung nanay mo o yung Diyos mo. Diba? Nanay, ang bigat! Malalaglag na po eh. Kayanin mo, Diyos yan, anak. Ayun na po, babagsak na. Huwag! Gagabaan tayo! Pansinin niyo sa mga sunog kung anong unang-unang nilalabas. Diba? Kapag naman magpuput up ng business, diba? Anong unang-unang pinapasok? Tapos,
lalagay ng pagkain, lalagay ng mansanas, prutas. Pero yung sikmura ng anak niya kumakalam. Mama, ba't ka naglagay ng pagkain doon? Gutom na ako. Kagabaan ka. Diyos yun. Diba? Mama, gutom na ako. Ba't mo nilagay doon yung tinapay? Shh! Alay natin yun. Nagugutom na nga ako eh. Sabi ng anak. Ito yung realidad. Amen. Isang aspeto lang yun ng buhay natin eh. Pero ang pinakamalaki na dapat na ma-deal sa ating buhay, yung relihiyon na pilit nating ipinantatakip sa ating pagkatao. Amen. Tama po ba? I pray, na nauunawaan ninyo kung ano ang sinasabi ko. Dahil ang totoo, sa matagal na panahon, pinaniwala natin ang sarili natin sa ganito. Pero kung ang totoong Diyos naman talaga ay kilala natin, magpatuloy tayo. Amen? Amen. At sa pagkakilala natin sa Kanya, mas lalo pa tayong lumapit sa Kanya para mas makilala pa natin siya ng totoo at lubusan sa ating buhay. Huwag kang pumayag na ngayon, nakilala mo siya, bukas hindi na. Because every day, siguraduhin mo, tiyakin mo na araw-araw makilala mo siya ng totoo sa pagkatao mo. Hanggang isang araw makita mo na ang iyong puso't isipan ay kaisa na pala ng Diyos. Hanggang ang iyong nasa isip at ang iyong nasa puso, kung ano ang sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita, yun na rin ang iyong ginagawa. Bakit? Dahil ngayon, ang Diyos ay tila nakasumpong ng kapahingahan sa kalagitnaan ng sangkatauhan. At siya ay nakasumpong ng buhay mo, kung kaya't ngayon, siya ay nakasumpong ng kapahingahan. Bakit ko sinabi nakasumpong siya ng kapahingahan nung ikaw ay nakita niya? Isa lang. Dahil ikaw ang gumagawa ng mga bagay na nasa puso niya. Inaayaan mo siya na manatili sa kanan ng trono ng Kanyang Ama sa langit na umupo. Tama ba? At ikaw naman, bilang Kanyang mga anak, ang siyang gumagawa, handang tapusin ang lahat ng Kanyang nais na ipagawa. Dito mo makikita yung realidad ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Na dati-rati, sinasabi lang natin sa sarili natin, basta may nagtanong, sinong anak ng Diyos? Ang bibilis ng kamay natin. Ako po! Sabi ng isa, ako rin po! Sabi gano'n. Hanggang lahat na, kami rin po! Pero pag tinanong, sino ang kayang ibigay ang kanyang buhay para sa Diyos? Siya daw po. Stoy, sabi mo kanina eh. Taas-taas ka ng kamay dyan, sinungaling ka pala. Diba? Sino ang handang humayo doon sa Siya daw, pastor, siya daw, oh! Diba sabi mo, hindi. Ikaw yun eh. Ikaw yun eh. Sabi. Diba? Pagdating sa commitment, doon mo makikita, iba yung sinasabi ng bibig, iba yung ginagawa. I pray na walang ganito rito. I said, I pray na walang ganito rito sa pamilyang ito. Do you believe on that? I said, do you believe on that? Tapos na yung panahon na niloloko natin ang sarili natin. Pinaniniwala natin sa sarili natin, anak ako ng Diyos, anak ako ng Diyos, and then wala kang ginagawa. Tama ba? Ang tunay na anak ng Diyos ay kaisa niya sa lahat ng bagay. Hindi lang siya present sa araw ng linggo, but all the time,
siya ay present sa presensya ng Diyos. Tama? Kasi hindi naman tinitignan ng Lord yung attendance eh. Madjo, ano yung attendance natin ngayon? Diba? Sister Malu, ano yung attendance natin ngayon? Sino ang umattend? Sino ang hindi? Diba hindi naman? Ang tinitignan ng Diyos yung puso natin. You want me to continue this? Are you sure? Bakit ang kalahati sa inyo nakasimangot na? Yung kalahati sa inyo nakangiti. Yung kalahati sa inyo, wala lang, dead ma. Diba? Okay, everybody smile. Yan. Please huwag kayo magpanggap, okay? Everybody smile. Pag sinabing smile, smile. No? Okay? Hallelujah. Look at here. Let's continue this. Verse 30, sabi diyan, mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao. Did you get this? Anong sabi? Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayon, iniuutos niya na magsisi sila at talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. You know, when I received this message, when I received this word from Him, I tell you, no, I believe this is the exact message of God here in the midst of us. Nasabihin sa bawat isa, wake up. Nasabihin sa bawat isa, mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao. Sa madaling salita, katotohanan lang, sa matagal na panahon, may mga tao, may ilan sa atin na hindi tayo, no? Nagpapahalaga. Is that true? Hindi tayo nagpapahalaga saan? Sa pagkakilala natin sa Diyos. Amen. But not this time. That's why sinasabi niya, mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao. Ibig sabihin, ngayon, tinatapos na ng Diyos. Let me say this to you. Ngayon, tinatapos na ng Diyos ang panahon na hindi pagpansin ng tao sa Kanyang kalooban. Kailan yun? Ngayon. Why? It's because now, naririnig mo ang Kanyang salita. Naririnig mo ang Kanyang buhay na mensahe. Ano ang Kanyang kalooban? Tapusin ang alin? Ang hindi pagpansin natin sa Kanyang salita. Sa Kanyang kalooban. Why? Dahil merong maganda siyang plano na nais na mangyari at maganap sa buhay ng bawat isa na merong tunay na pagkakilala sa Kanyang dakilang kalooban. Can you say amen to that? That's why right now, tapusin mo rin sa sarili mo, sa buhay mo, sa pagkatao mo, ang spiritong relihiyon o ang spirito ng relihiyon sa iyong katauhan. Why? Dahil ito ang panahon, ito ang araw na itinakda ng Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa bawat isa, na ikaw at ako ay Kanyang bigyan ng panibagong pag-asa. I tell you, church, this is the message of God in our midst. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao. That's why ang lahat dapat mong gawin para siya'y patuloy pang makilala. Para siya'y patuloy pa na makilala mo sa iyong buhay. Dapat ikaw at ako ay magbigay ng oras at panahon ngayon sa Kanya para mas patuloy pa natin na maunawaan, makilala ng lubusan na Kanyang nasa kalooban. Dahil tapos na ang panahon ng sabi ng Diyos, tapos na ang panahon nang hindi natin pagpansin sa Kanyang kalooban. Kailan yun nagtapos? Ngayon! Sa buhay mo, sa buhay natin, sa pagkatao natin. That's why hindi mo pwedeng pagpawalang bahala ang lahat ng iyong naririnig at tinatanggap ngayon. Go, mag-preach ka lang dyan. Can you imagine that?
Kung ang kaisipan pa rin ng mga tao ngayon, kung ang kaisipan pa rin ng ilan sa atin ngayon ay ganyan. Can you imagine? Walang totoong pagkakilala sa Diyos. Please, huwag kang masatisfied sa ganyang bagay. Huwag kang masatisfied sa hindi mo talagang tunay na pagkakilala sa Diyos. Magising ka sa katotohanan na mayroong Diyos, na mayroong buhay na Diyos, na kung saan ay nagmamahal para sa iyo. Kaso ang problema, hindi mo handang buksan ang puso mo at kalooban mo sa Kanya. That's why hindi niya hinahayaang ipahayag ang Kanyang sarili para sa iyo. Can you imagine that? Sabi, mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao. Hindi pinansin nyo ng Diyos. Ngunit ngayon, iniuutos niya na magsisi sila at talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Hindi nakikiusap ang Diyos sa umagang ito. Ang Diyos ay nag-uutos sa iyo at sa akin bilang Kanyang mga nilikha. Ikaw at ako na nagsasabing tayo mga anak ng Diyos, inuutusan niya tayong lahat. Na pagsisihan natin ang hindi natin pagpansin sa Kanyang kalooban. Subalit ngayon, ikaw at ako ay tunay na tumalima, sumunod at makinig sa Kanyang ninanais na mangyari sa ating kalagitnaan. Can you say amen to that? Amen. Why? It's because we believe, you know what, na ang Diyos ay merong inihanda na panibagong araw para sa Kanyang mga anak. Merong inihanda na panibagong taon. Merong inihanda na panibagong pag-asa para sa bawat isa na handang kumonekta, handang maniwala, handang panghawakan ang kanyang pangakot salita sa kanilang mga buhay. Amen! I tell you, church, ito ang problema kung bakit hindi tayo totally nagkakaroon ng breakthrough. That's why dapat mo makita sa sarili mo, merong boundary. And dapat mong i-break yung boundary na yan. Merong limitation. Ano yun? Yung spirit of religiosity sa iyong buhay. Sinasabi mo, alam mo, matagal na sa puso ko, gusto ko na manguna rin sa panambahan. So, anong nagpipigil sa iyo? Sa matagal ng panahon, alam mo, meron ako talagang concern para sa tahanang ito. Kaso hindi ko alam kung bakit hindi ko halos maibigay yung buo kong sarili. Ang tanong, ano ang pumipigil sa iyo? Isa lang, the spirit of religiosity. That's why you must break that bandages. You must break that spirit in your life. God will set us free. Do you believe on that? Can you imagine kung gaano katapat ang Diyos sa buhay natin? If you remember here on the next verse, verse 31, sabi dito, sapagkat, okay, meron pala akong tubig. Verse 31, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhay niyang muli ang taong iyon. Anong sabi nito sa verse 31? Malinaw, di ba? Itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Tama ba? Sa madaling salita, merong araw ng paghuhukom ang Diyos sa buhay natin. You know, ang minsan na nasa kaisipan ng mga tao pag sinabing araw ng paghuhukom, huhusgahan na tayo ng Diyos. Tama ka, huhusgahan na tayo ng Diyos. Pero alam mo ba, miski ang mga tao na namuhay sa kabanalan ay dadaan din sa paghuhusga? Tama ba? Bakit sila kailangan husgahan? Para, ibigay ng Diyos kung ano yung nararapat na ibigay sa kanila pagdating ng araw na yon. Tama ba? Para tamuhin nila o tanggapin nila yung naghihintay sa kanilang buhay na ipinangako ng Diyos.
Pero dun sa mga tao na makasalanan, dun sa mga tao na hindi kailanman kumilala sa kanyang paghahari, iba rin yung pag-uusga na gagawin ng Diyos. Do you believe on that? That's why, can you imagine, ano ang gusto mo makita sa sarili mo? Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang yung totoo. Kasi most of the time, ginagamit ito ng preacher para yung mga tao mag-repent. But not this time. I'm saying this para sabihin sa inyo kung ano yung katotohanan na merong pag-uusga na gagawin ng Diyos sa lahat ng tao. That's why, if you remember, naririnig nyo sa akin, bakit mo pa kailangang hintayin yung araw ng pag-uusga kung ngayon naman pwede mong husgahan ang sarili mo? Amen? Tama ba? Tama ba? Kung pwede mong husgahan ang sarili mo ngayon, na mamatay ka patuloy sa iyong makalaman na pamumuhay. Paano ka mamamatay sa iyong makalaman na pamumuhay? Every day, husgahan mo ang iyong laman. Kaso ang problema, ayaw nating husgahan ang ating laman. Why? Dahil mahal na mahal natin ang ating laman. I believe, hindi na ito yung oras, hindi na ito yung panahon na dapat mong mahalin ang iyong makalaman na pamumuhay. Tama po ba? Kundi dapat nating kasuklaman ang mga bagay ng pawang makalaman sa buhay natin. Bakit? Dahil hindi natin pwedeng pagsamahin ang Diyos at ang mga bagay na kasuklam-suklam sa Diyos. Saan? Sa iisang katawan. Tama ba? At walang iba kundi iyong katawan. Can you imagine that? Amen? Hallelujah. Can I give the next one to you? Are you sure? Hallelujah. I want you to turn your Bible first in the book of John 17. Let's go back in our main verse. John 17. Hallelujah. Verse 17. If you remember, 17:17. John 17:17. Okay? If you remember, isa sa binigay ko sa inyo, no? You must undergo a process of sanctification. Is that right? So that God can send you to represent Him here on earth. So bago ka ipadala para siya ay i-representa dito sa mundo ito na iyong ginagalawan, dapat tayo mag-undergo ng proseso ng paglilinis. Or the process of sanctification. Proseso ng paglilinis ng ating buhay. Malinaw po ba? I know na ang lahat sa atin meron tayong puso para tumugon sa kalooban ng Diyos. Do you believe on that? Sino rito ang merong puso na gustong tumugon sa panawagan ng Diyos? Let me see your hand. Iba yung puso na meron kayo. I know that. Ang sinasabi ko, sino yung may puso rito na handang tumugon sa kalooban ng Diyos o nais tumugon sa kalooban ng Diyos? Let me see your hand. Whether hindi mo alam o alam mo kung paano ang gagawin. That's good. Put it down. Amen? So, anong nais kong maintindihan ng bawat isa sa inyo? You know what? Bago ka pagkatiwalaan ng Diyos sa isang assignment, dapat ikaw at ako ay mapasailalim sa isang proseso. Tama po ba? And then I call it the process of sanctification. Are you with me? It's because most of the time, kahit gaano tayo nagde-desire o nagmimithi sa sarili natin, sa buhay natin, Lord, send me. Amen? Isugo mo ko, ipadala mo ko. Kaso, kung hindi mo alam yung proseso na ito, still, hindi pwede mangyari yung gusto mong mangyari. Amen? Dito sa area na ito, meron pa rin dinidil ang Lord. Tama po ba? The first one, God is dealing in our life, what? The spirit of religiosity. Amen? That is the first one.
Kung meron mang una na nais ng Diyos na i-deal sa mensaheng ito, that is the spirit of religiosity. Why? It's because alam natin na ito ay hindi pwedeng